Ito yung sinasabing dahilan ni JJ Redick bakit nawala sa rotation nila ngayon itong si Jared Vanderbilt. Kahit sobrang namumroblema yung mga to pagdating sa defensive depth nila ngayon dahil sa injury nitong si Marcus Smart din. 8 games hindi ginamit ni Redick itong si Bando. 0 minutes mga pare ko sa rotation yan. Kahit nakikita na nagkakaroon sila ng malaking problema sa perimeter depth sa ilang games na dumaan, hindi pa rin nila ginamit itong si Bando. Pwede sana yung substitute para dito sa rotation ni Marcus Smart. Mas binigyan pa nga ngayon ng minutes itong si Thiero at itong si Laravaya. Yan yung nalagay nga sa spot ni LBJ nung absent siya kontra Boston. Ang Lakers may 114.7 defensive rating last season kapag nasa loob ng court itong si Bando. Ngayong season sa buong games niya, meron niyang 110.5 points kapag naglaro siya. Si Vanderbilt ngayon yung isa sa nakikita sana na magandang substitute kapag walang Marcus Smart. Kasi nga bumababa ang defensive rate ng Lakers kapag may Bando, kaya malaking araw talaga sana ang nagiging impact niyan defensively pero hindi ginagamit yan. Kahit na may magandang defensive rating ang Lakers kapag mayroong Bando, lalo na mula sa 110.5 ngayong season, mas efficient ang depensa ng Lakers kapag nga may Vanderbilt nga raw sa lineup. Pero hindi nga raw kasi yan yung guarantee na hindi siya kayang tanggalin sa rotation dahil maraming factors ang tinitignan. Dahil si Redick ang nakikita ngayon, mas nakapokus nga raw to pagdating sa opensa, shooting, floor spacing at fit sa lineup. At kung sino pa ang available sa roster na kaya nga raw magbigay ng impact offensively. Dahil sinabi rin mismo ni Redick na ang pinakadahilan nga raw bakit hindi ginagamit si Vanderbilt ngayon sa rotation dahil may mga particular nga raw na bagay na kailangan niya pang gawing consistent para makabalik yan sa rotation. Bago nga raw magkaroon ng Lebron, ang isang araw talaga sa pinoproblema na dyan, yung offensive power na kayang ibigay nitong si Vanderbilt. Nasa bench yan, pwedeng magamit siya, pero nga, ang pinaka-focus nga at option dyan nitong si Redick na pamalit kay Lebron o Marcus Smart itong si Jake Larabaya. Sinabi ni Redick na bahagi ng plano nila ngayong season ang isang 9-man rotation. Ibig sabihin, 9 players lang talaga ang regular na nagla-line up sa kanila na pwedeng gamitin. May numbers crunch daw. Sobrang sikip para masama pa si Vanderbilt sa lineup nila, lalo na kung hindi yan makakapag-contribute sa opensa. Mahina nga daw kasi yung 3-point shooting, halos 28% nga lang kasi talaga ang shooting percentage niyan at kulang siya sa ball handling at playmaking skills dahil hindi siya spacing o malakas na scoring. Hirap siyang sumagot sa offensive demands ng modern rotation ngayon nitong si Redick. Kaya ang gusto ng mga to yung two-way player, hindi bagay ang defensive role niya sa kasalukuyang defensive scheme ng team. Kahit kilala siya bilang isa sa mga best defenders ng roster nila, ang style nga raw kasi ng depensa ng Lakers ngayon, madaming switching, flexible defensive looks, hindi masyadong naikinabang sa tipong araw ng laro nitong si Vanderbilt. Mas effective siya bilang on-ball dedicated defender sa isang mismong kalaban o bining isang hustler defensive player. Sa switching heavy scheme, mas nawawala nga raw ang impact niya ngayon. Sa kabilang dulo naman mga pare ko, nakikita naman ngayon na naghahanda na talaga ang Lakers para sa post-Lebron era dahil ang Lakers undergoing na ngayon sa transition. May bagong generation para kay Luka at Austin Reeves at nag-a-adjust sila sa bagong roster at team dynamics. Sa kabila kasi ng big legacy ngayon ni Lebron, kailangan pa rin nga raw nito na mag-adjust din, mas maging flexible at collaborative na role para sa kabuuan ng team. Siya ngayon yung may pinakamalaking adjustment na nakikita ng mga analyst sa bagong rotation at sistema ng Lakers. Para kay LBJ, isang bagong challenge to, hindi lang para panatilihing mataas ang performance niya, kundi para tanggapin din na iba na yung success definition, hindi laging scoring king, minsan facilitator, minsan mentor, minsan role player. Na-injury siya ngayong season, na-delay pa ng ilang games bago bumalik. Pagbalik niya, mas bumilis at sumikat ang ibang kasamaan niya gaya ni Reeves at Luka. Ngayon, mas dominante na naglalaro at nagpapakita ng magandang chemistry bilang backcourt duo at star ng team. Dahil dito, hindi na nga raw si Lebron ang unang option dito ng team. Dahil sa kombinasyon ng injury, pagbabago ng roster at magandang pag-perform ng ibang mga star,
Hindi na siya yung one guy sa team. Ayon kay Windhorst mismo, bagay na bihira ang araw to o hindi pa nangyari nun sa buong karir nitong si Lolo Bron ngayon pa lang sa Lakers. Dahil sa edad ni Lolo Bron ngayon at injuries, hindi rin pareho ang physical capacity niya gaya ng dati. Binabalanse na nga lang raw yan ngayon. Mula sa pagiging productive, pag-manage ng katawan at pag-adjust sa bagong system at bagong team dynamics nila. Naputol na rin ngayon yung 10 points game streak niya. Para naman sa mga LA fans at mga observers, indication nga araw to na kahit ang mga all-time greats kailangan mag-evolve at ginagaranti nito na hindi magiging status quo ang Lakers. May pagbabago, adaptation at bagong identity. Kaya nga sinasabi mismo ni Windhorst ngayon, si LeBron nasa deep end na ng sitwasyon niya na sobrang araw ang lane sa dati niyang comfort zone. At hindi na siya basta-basta ng araw magiging option sa Lakers dahil pwede na siyang maging unknown territory para dito sa LA Lakers ngayon.